guys, it's January 22 at 3:18 in the afternoon. So I'm gonna share with you guys our preparation and what are the expenses we paid or covered during our move-in here in the apartment. So thank you to Elnora Enero who asked about it. So I'm gonna have to share it with you guys para na rin makadagdag na rin ng mga idea, especially sa mga katulad namin na katulad namin na kararating lang din, and yung mga kapwa natin ng mga nurses or other Pinoy na napaparating din natin. So, it will vary po kung magkano po yung nagastos namin. It will vary po according to the states and city kung saan kayo located. But for us, we're gonna share it with you, ha? So, last November 2025, our case manager named Sarah Maddox emailed us. Binigyan niya ako ng dalawang first option na apartment is doon. A minute away lang doon sa facility namin. But when I inquired about it, fully occupied na siya. So that's why 2 weeks later, nag-message na naman si Sarah Maddox and binigay niya sa akin itong link na to kung itong apartment na to. So I applied for the apartment. Tapos, may application fee siya na tag $50. If yung kasama mo na occupant sa unit is 18 years old above. So, Creo, tag 50-50 kami. So, nagbayad ako. Pero, yun pala dito, noon ko lang nalaman na pag mag-rent pala dito, pag mag-apply ka, is may bayaran para. Tapos, if hindi ka mapakapasa? Oo, screening nila. If hindi ka makapasa sa screening ng management, is hindi na pala ma-refund yung bayad mo na application fee, which is $100. Kaming dalawa, tag 50-50 kami. So, pero wala kaming choice, di ba? Kailangan namin sumugal. Ang layo-layo na ng steps na na-attain namin. Ngayon pa ba kami, di ba? So, ayun, nagbayad ako using my... Nay, gamay kay dili madunggan. Sige, kaya saya man. Mas gusto pag volume ba kaysa kaya minimum. So, okay. Thank you, Ellie. So, ayun, nagbayad ako using my debit card while nasa Pinas pa kami. Nung time na yun is mga 6,000 plus yung nabayaran ko, yung na-minus. So, ayun na. While waiting, mga ilang weeks din yun, almost 2 weeks din, bago nag-reply sa akin yung management kasi ang daming holiday. Tapos yung case manager namin under PRS, si Sarah, is nag-leave siya, on leave siya, kaya ayun, hindi ko makuha agad sa kanya yung update regarding sa in-applyan kong apartment. So, ayun, almost 2 weeks bago lumabas yung result, yung application na I was approved. We were approved during that time. So, ayun na. After nun, ang flight na namin, diba? Last January 12. So, nagstay muna kami sa hotel for 2 days. Then, pagka January 14, yung move-in date namin dito, nag-reflect na agad sa akin yung payment na babayaran ko. Doon pala sa management, may binigay sila sa aking sign in. Na kung saan ka mag-sign in, tapos gawa ako ng sarili kong portal para doon sa management nila, para kung may mga concerns, other maintenances or payment account ng management. So gumawa ako. So upon checking out, nakita ko na may due ako na $1,527. So, ang $757 na yun is the first month rent or prorated rent amount of $757 shall be due prior to move-in. So, dapat mabayaran siya kasi bakit nga 757 kasi hindi kami nag-start ng January 1. Oo. Hindi kami nag-start ng January 1. So, ayun, considerate din naman sila, 'di ba? Kaysa naman yung bayaran ko talaga is 1,195 plus plus trash, ganun other utilities, 'di ba? So
naging ano siya lahat, 1,527. Kasi 757 plus water fee nila na 20 per month. Pero according dun sa kasamahan kong Pinoy ngayon sa facility na dito noon nag-rent is yung water fee na 20 ngayon is free lang daw noon sa kanya. Tapos may trash fee siya na $10 per month. Tapos liability to landlord is 10.50. And yung move-in pay na move-in Fee. fee na 500. 500. Oo, pero ano pa lang yun, mababawi ba natin yun pag Wala. hindi na? Hindi na. Hindi kasi naka-note doon kung anong mangyayari sa 500, di ba? Wala na. Within fee lang talaga. Kung move-in fee lang pala talaga, hindi namin siya makuha kung hindi na kami mag-renew after a year. O nga pala, 1 year po yung contract na pinarmahan ko dito sa unit. So, next year, January 2027 din siya iisipin pa namin, we'll decide if re-renew ulit kami kasi I have my contract sa facility for about 3 years. So, ayun. May mga reminder siya. May mga reminders siya dito. May mga reminders na pag every month thereafter, I must pay for rent on or before the first day of each month with late fees post after 5 days of grace period. So, the following late fees will apply for payments made after the grace period. So, yung late fee rule nila is $50 per flat per unit. So, pero pag may daily late fee ka, after nung 5 days na grace period, may 10 per day na naman siyang babayaran. So, ayun. So far, kung ano na naman siya, maglalakad na naman ang araw for the following month, magiging regular na siya. Yung payment namin. Kaya, last week, I checked the portal, I checked my tenant portal, nakita ko doon na may due na ako na 1,235. Included na yun yung water fee and trash. Tapos yung insurance policy dito sa unit which is 10.50. What are the coverage ng insurance? Yung 10.50? Parang sa theft na, theft insurance. Theft insurance, ang ganun. Ganun. Oo. Pero, alam nyo guys, share ko lang din ha, a brief share lang. Last Monday, January 20, first day ng orientation ko sa work and nag-medical kami. Lumabas kami around 9 in the morning, tapos umuwi kami mga 9 p.m. na rin, quarter to 10 p.m. kasi nang-invite pa yung Pinoy na kaibigan na kasama namin sa work na dinner sa kanila. Pagdating ko namin dito sa apartment, open yung apartment door ng apartment namin. Kaya dali-dali akong bumaba sa car. Tapos ako yung nag-lock. Na-remember ko talaga ako yung nag-lock. Dali-dali akong bumaba sa car. Tapos chinek ko talaga yung mga gamit namin, yung mga pagkain sa ref, other valuable things. Grabe guys, wala talagang, praise the Lord talaga. We're covered by Holy Angel. Wala talagang nawala guys. Grabe ka safe itong neighborhood na to. Kaya yun, second incident na naman guys. Kahapon, diba, January 21. January 21, galing na naman kami sa school ni Ellie, tapos nag-Walmart kami, may biniling konti. Pagdating namin dito, kasi medyo overwhelmed kami kasi agad-agad dumadating yung mga orders ko from Amazon, yung mga gamit sa bahay. So, ako na naman yung nag-open ng door. Hindi ko napansin na hindi ko pala na-remove yung susi. Tapos si Creo din na huli siyang pumasok kasi nagkakarga siya ng mga gamit namin. Hindi niya rin napansin na nakaukit pa yung keys namin sa doorknob. Napansin na namin, the next morning, nalalabas na naman kami. Doon namin nakita na, ayun, nakahook pa pala yung susi namin. So, yun guys. So, anytime pala, natutulog kami kung diba? In Jesus name lang na na may magtatangkang magti-trip sa amin. Diba? Naka-open lang yung, lang yung keys namin. Pero wala talaga guys. Praise the Lord. Napaka-safe ng neighborhood na to. kaya medyo kampante talaga ako dito as of now. So, yun lang guys. Nag-reflect na nga pala sa akin.
3 days ago sa portal ko na may due payment na ako na 1,235, kasali na yun lahat. Then, dapat mabayaran ko siya, due siya before February 1, pero dapat mabayaran ko siya prior to that date. Pero yung babayaran ko is pang February na siya naman. Parang advance yung style ng payment nila dito. And then, hindi ko na-mention yung kuryente, di ba? So, yung kuryente, si Sarah Maddox na naman, pinag-open ako ng account sa AEP, Ohio. Yung sa amin doon sa probinsya is Dasoreco. Dito naman sa Ohio is AEP, Ohio. So, gawa na naman ako ng account. Nag-login na naman ako. Iba pala yung style nila dito is tumatawag, kapag gagawa pala ng account is, may bibigay, after mag-sign up, may bibigay silang number sa akin. Tapos, customer service yun, di ba? Mm. Tapos, tatawagan ko yun. Pero, ang sasagot is, anong tawag na nun? Parang voice prompt. Parang voice prompt. Tapos, ano siya, press 1 if you want to open account, press 2, ganyan. So, press na din ako ng press. Tapos, after ko maka-come out, after nila makuha yung details na gusto ko, that's the time na i-forward na nila ako sa service representative ng AEP. Ganun. So, hindi siya katulad nung sa atin na direct na talaga sa staff, sa office. Dito, dadaan pa talaga. Kaya, sabi ng friend ko ni Ate Mai, yung nasa Maryland na patience talaga, Tet. Grabe, habaan mo talaga. Kaya, ayun, grabe. Ayun, nung na-forward na ako doon sa staff, doon na ako, sign up na naman, interview, aside nung mga details na finilapan ko online, pina-recall na naman, pina-recheck na naman yung mga personal details ko. Then, ayun, yung payment, pinaano na naman sa akin, pina-send na naman sa akin yung payment. Tapos, nakita ko, pagtingin ko sa account ko, may due ako na 244. Ayun, sabi ko, tumawag na naman ako, how can I pay it? Tapos sabi niya, check the portal, ma'am, and kinuha niya yung savings account number ko, then yung rerouting number ko, yun, binigay ko yun. Tapos the next day, kasi 4 p.m., beyond 4 p.m. na ako nagbayad nun. Tapos naka-note naman sa website nila na pag beyond 4 p.m. na magbayad, the payment will automatically be reflect by the following day na. So, ayun. Nakita ko, pag check ko na ulit na naman, pagka following day, sa account ko is 0 na yung bill ko. Yung 244 is, ano nga pala yun? Parang deposit? Oo, parang deposit. Hindi ko lang, Parang sorry deposit, guys. security deposit. Oo, security deposit ba yun? Hindi ko ma-specify kung anong deposit ba yun. Basta security deposit, 244 para sa 2-bedroom na apartment. Compared dito doon sa kasamahan ko, kay Ate Mary, na 1-bedroom lang, same din kami dito, ka-neighbor ko, isa kanya is 155 or 185. I'm not sure, basta hindi tumuntong ng 200. Kaya yun, bayaran ko na naman siya. Then, after following week, nag-check na naman ako sa portal ko. Kaya guys, be mindful po talaga pag magsabi yung management, yung apartment nyo, yung yung AEP Ohio, check your portal from time to time kasi magre-reflect doon, magre-remind sila kung magkano ang next bill, when ang next bill. So, check ko na naman. So, after January 26, 2026, doon na magre-reflect ang next payment ko na naman. So, yung kuryente is hindi siya kasali sa apartment. Separate siya. So, magba-vary na naman yung kuryente na babayaran ko doon sa usage namin, 'di ba? So, kadalasan dito is heater lang naman. More on heater kami dito, microwave. Lahat kuryente dito, oo. Yung sa water, water heater. Stove namin, electric stove. Microwave, oven, a ref na built-in dito sa apartment. Tapos yung washer and dryer, kuryente din. Ayun. Mag-vary talaga kung matipid ka sa kuryente. Ayun. And then ano pa ba? So far, yun lang. Yun lang guys.
So, thank you guys for listening. Sana makatulong sa inyo. And again, hindi po ito sa lahat ng states and city. Magdedepende po kung saan kayo located. Okay, thank you po guys. Don't forget to like and subscribe to our channel, The Rosales Family. Sana makatulong po sa inyo. And goodbye. God bless you po. Bye. Bye, Bye. Ellie. Bye-bye, guys.